May mga oras na umuusad pero kadalasan talagang traffic yung nararanasan ng mga kababayan natin. Lalo na sa kahabaan ng EDSA. Tila nga wala na nga daw oras na pinipili ang traffic dito sa Metro Manila. Kaya malaki ang epekto niyan sa mga kababayan natin sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay maging sa kabuhayan. Umaayon yan sa naging resulta ng isang pag-aaral kung saan yan nangunguna ang Metro Manila sa may pinakamabagal na travel time. Sa trabaho nyo, madaling araw pa lang bumabiyahe na si Walter mula Malabon dahil ang trabaho niya ay sa Makati City pa. Kung minsan tumatagal daw na mahigit 1 oras ang kanyang biyahe. Para hindi pumalit kasi malayo yung pasok ko eh. Tsaka yung traffic din, iwasan mo pagtanghali niya. Ilan po ba sakay kayo? 2 sakay po. Kahit saan pong lugar dito sa Metro Manila, traffic talaga. Pagdating sa trabaho, traffic din ang kinakaharap niya bilang pahinante ng truck. Kadalasan alas 10 ng gabi na raw siya nakakauwi sa kanyang pamilya. Ang security guard na si Randy alas 4 pa lang na madaling araw bumabiyahe na rin. Mula kasi sa Caloocan ay 2 sakay pa siya ng jeep patungong Pasay. Pagka rush hour, ramdam talaga. Maaga naman po ang pasok ko kaya hindi ko inaabutan yung traffic. Tapos pag out naman, LRT ang sinasakyan. Ang mga driver ng pampublikong transportasyon, ramdam na ramdam daw ang lalong lumalalang traffic sa Metro Manila. Iisang nakikita nilang dahilan. Patagdag ng patagdag yung sasakyan, hindi naman nababawasan yung sasakyan. Dapat, bawasan nila yung mga bulok, dapat durugin na. Sobra na po talagang dami ang sasakyan natin. Wala kasi tayong peace out eh. Hindi naman tayo nababawasan ng sasakyan. Padagdag na padagdag. Ramdam din po namin pero may time din na medyo nakakasingit-singit sa mga gilid-gilid, mga ganun. Pero talagang pag rush hour po talaga talagang sobrang traffic po talaga. Umaayon yan sa resulta ng pag-aaral ng TomTom, isang Dutch Navigation and Digital Mapping Group, kung saan nangunguna ang Metro Manila sa may pinakamabagal na travel time sa 387 metro area sa iba't ibang bansa. Tumatagal daw ng 25 minutes at 30 seconds para makausad ng sasakyan ng 10 kilometro. Malaki raw ang epekto niyan, lalo na sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Bawas kita po. Paano diskarte na ginagawa niya? Papila-pila na lang po, pagtsatsaga na lang po. Alis, kahit paano may sinusobra. Samantala, isa na rin siguro sa mga pinakamagandang diskarte para doon sa mga kababayan natin na may importanteng lakad ay planuhin itong mabuti dahil ang traffic, lalo na dito sa Metro Manila, wala na pong pinipiling oras. Yan muna yung latest mula rito sa Caloocan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.